Mga kwento ni Felmo. Tatlong beses na akong binagat ng aswang. Doon mismo sa lugar namin sa may San Enrique. Sa may Panay. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng taong nakatira sa lugar parang ako pa yung gustong gusto ng mga ito. Nung una, nag-iiyak ako at kumaripas talaga ako ng takbo. Nung ikalawa, bumalik ako sa pinanggalingan. Yung ikatlo, parang nasanay na ako at kumabig na lamang ako at binilisan ng lakad. Nasa daanan ko talaga sila. 1994 ito kung hindi ako nagkakamali. Yung mga taong hindi ko inaasahan na mangyari sa akin hinggil dito sa pangungulit ng mga ganitong nilalang. Hindi ko alam kung ilan sila. Magkakaiba kasi ng postura. May babae, may lalaki, at may matanda. Ako nga pala si Salcedo. At para maunawaan niyo ang lahat, simulan na natin ang kwento ko. Wala na akong ama at ina. Meron ng kanika nilang mga pamilya. Anak ako sa pagkadalaga at hindi pinanagutan. Di ba may karapatan naman akong sabihin na wala na akong mga magulang kasi nga wala silang suporta. Ang meron na lamang ako noon ay si Lolo. Ito ang nagpalaki sa akin, nagpaaral hanggang sa high school na ako sa mga kapanahonang yon. Pangalanan natin si Lolong Ugando. Sinabi ko sa kanya mga nangyari sa akin. Ay naman dito ay hayaan ko lang daw. Huwag ko na lamang pagtuunan ng pansin. Tumakbo ako hanggat makakaya ko. Nagsa-sideline kasi ako noon sa tindahan ng tiya ko. Pinsan ito ng nanay. Ginagabi na ako ng uwi nun. Kagustuhan ko ito at walang pagdikta sa lolo. Ang totoo, ayaw niya talaga akong pagtrabahuin doon dahil nga baka makarinig ako ng mga masasakit na kataga mula sa tiya ko. Pangit kasi ang ugali nun. Pero sabi ko ayos lang. Huwag siyang mag-alala. Kaya ko. At yun na nga. Inaaswang ako nun. Nagpapahatid sundo naman ako sa kanya pero minsan hanggang hatid lang gawa ng hindi niya napaglalaanan ng oras yung sundo. Gabi kasi tapos sumasakit minsan yung rayuman niya. Ikaw naman kasi. Sinabi ko sa'yo na huwag ka nalang magtrabaho. Kaya ko naman eh. Malusog ako tapos nabibigyan kita ng baon. Eh ngayon binabagat ka. Eh di hayaan mo lang din. Huwag mong pansinin. Di ka naman sinasaktan eh. Oh, ba't di ka umiimik? Apo kung ako sa'yo, dito ka na lang. May ipon ako at alam mo yon. Hindi mo na kinakailangan pang magpakahirap. Nasobrahan ka sa sipag eh. Tama kayo nang narinig nun. May ipon ng lolo. Mula ito sa pagnenegosyo ng mga hayupan. Nasa bangko. Lumalaki ng lumalaki ang pera habang tumatagal. Malaki yung bahay namin. Parang bungalow, malapad at may malawak na sala. Malawak din yung buluwagan sa harap. Magkakalayo nga lang yung mga kapitbahay. Merong maisan, palayan, taniman ng gulay, hayupan at iba pa ang makikita sa paligid. Na pinagmamay-ari naman ng iba't ibang residente. 3 beses na lo. Kagabi yung pangatlo eh. Baka balak akong patayin lo. Wala namang ibang mga kapitbahay dito na napapabalitang binabagat ng aswang, di ba? Alam mo walang binabagat kasi wala namang nagsasalita eh. Meron. Kaso nasanay na lang. Alam mo naman itong lugar natin, sandamakmak na aswang ang meron dito. May lahi pa nga ata ni Gimo ang iba eh. Alam mo bang gabi-gabi din akong nakakaramdam ng aswang eh. Hindi ka pa nasisilang eh, naririyan na yung mga yan. Gets ko naman ang ibig sabihin ni Lolo. Na baka ganun nga. Tsaka maraming beses na siyang nagkwento sa akin patungkol sa aswang eh. Meron talaga sa lugar. Minsan may nawawalang hayupan. Nagkakabintangan yung mga tao pero sa huli, aswang din pala ang dahilan. Kaya nga karamihan talaga sa nag-aalaga ng mga hayop. Mapabaka man, kalabaw, kambing, baboy o iba pa. Nilalagyan nila ng ilaw ang pinagpupuslitan ng mga ito.
Ultimong ang babuyan, may mga bantay. Sa mga sumunod na araw ay tila ba hindi na ako binagat. Mula eskwelahan ay dumiretso ako noon sa may tindahan ng tiya ko at ginagabi na ako sa pag-uwi. Sa kabutihang palad ay wala naman ang nakaharang sa daan pero hindi pa rin maalis ang takot sa isipan ko. Tumatakbo ako kapag nakakarinig ng mga alingasngas. Kahit palaka lang yun hindi naman kaya mga ibon sa palayan talagang kinatatakutan ko. Ganito kasi ang postura ng daanan patungo sa amin. Kaliwa nito may isan, kanang parte palayan. Mahaba at diretsyong daan ito. Tapos may mga bahay na magkakalayo. Hanggang sa umugong ang balitang may nagsiwalaan na namang mga hayop. At sa pagkakataong ito, natatagpuan ng mga hayop na ito sa liblib. Hindi daw maitsura, halatang kinalkal ang bituka. May kagat pa ito sa leeg. Ultimong kalabaw ay hindi pinatawad. Kahit pa may ilaw at bantay, hindi pa rin natatakot ng mga ito. Kumbaga agresibo Si lolo noon ng mga alagang kambing kulang na lang ipasok niya sa sala. Napuno ng dumi ng kambing yung beranda kasi doon niya nilalagay lahat Hinaharangan lang ng kawayan. Tapos sa likod parang lumilindol. Nakabukod ang kusina sa likod. May lantay doon tapos abuhan na. Doon kami kumakain ng lolo. Doon niya itinali yung 4 na baka. Lilindol talaga kapag nagwala yung mga yun Yung mga baboy malapit lang kasi nga nasa gilid lang ng bahay namin yon. Wala namang nagrereklamo na kapitbahay buhat ng malayo din kasi ang mga kapitbahay. Bawal ang baboy sa gilid ng bahay na may marami mga residenteng nakatira. Doon sa amin ayos lang walang problema. Hanggang sa nawala ng 2 kambing si lolo. Banas na banas si lolo ugando nun. Nagmumura ito at sinabing papatay niyang aswang. Mahiya ka ba namang nasa beranda na nga yun dinakwat pa. Tapos natagpuan ng 2 kambing. Hindi na may tsura. Parang binomba yung katanda kasi nga nagkalat talagang labi sa paligid Mga bituka, paa, ulo at dugo. Apo, magkabilaan tayo ng bantay ha. Doon ako sa beranda, dito ka naman sa likod. Walang iyang mga aswang yan. Saan kayo nakatira ang mga ito? Saan narinig ko'y nasa malayo daw at dumadayo dito kasi maraming hayupan. Lo, nakakatakot naman. Doon ako sa kusina matutulog. Baka ako yung dukutin. Di ba nga mas malinamnam yung mga tao kesa sa hayop? Kung paiirali natin yung takot, apo, abay, mamumroblema talaga tayo. May itak ka naman, di ba? Hahasain ko yon, tsaka huwag ka nang tumambay doon sa tindahan ni Mersa. Dito ka na lang. Alam mo bang sa tingin ko na wala nang 2 kambing bago ka pa dumating? Hindi na ako noon nagbantay pa sa tindahan. Pinili ko na lang doon sa bahay. Nilalakasan ko ang loob ko. Natutulog ako sa kusina na may kulambo tapos nasa tabi ko ang 2 mahabang itak. Wala akong maayos na tulog. Inaantok ako sa eskwelahan pero ayos lang. At least, walang nawawala sa hayupan. Hanggang sa isang gabi, siguro pasado 9:00 na noon, habang nagpapaantok ay bigla na lang nagwala ang isang baka. Sa may likod ito ng kusina. Binundol pa nito ang dingding na siyang nagpagulat sa akin. Dali-dali akong bumangon at tumingin dito. Hinila ko ang tali gawa ng nakapidpid na yun sa dingding. Etong ibang mga baka ayos lang naman pero yung mga mata, tensyonado. Hanggang sa nakarinig ako ng hiss, hiss. Yun bang animoy tinig ng malaking ahas? Kinuha ko yung flashlight, inilawan ko yung likod nun. Hinahanap ko itong ahas noon hanggang sa may nakita akong gumagalaw na mga damo. Lumapit ako doon. Hindi ko inaalis ang pagtutok sa ilaw. Nakita ko ang isang nakakatakot na hindi ko matukoy kung tao o hayop. Nakadapa sa lupa. Nanlilisik ang mga mata. Tumutulo ang laway. Umatras ako. Hanggang sa dahan-dahan itong tumayo at doon ko palang napagtanto
na tao ito pero napakapangit na mukha niya. Kumpirmado ka ko. Aswang ito. Nang makarating sa kusina ay doon ako nagtago. Tinatawag ko si Lolo. Mabilis itong lumapit sa akin at sabi ko may aswang sa likod at mukhang baka namin ng punteriya. Pinuntahan ng Lolo. Sumunod ako pero wala na doon ang nilalang. Naniwala naman sa akin ng Lolo Ugando kasi nga may bakas sa lupa noon. Babalik yun. Paniguradong babalik yun. Papainan natin ng pagkain. Aabangan natin, Apo. Anong ipapakain natin, Lo? Baka? Aray ko, bakit mo naman ako kinutusan, Lo? Masyado namang sosyal ko baka ipapain. Loko, manok lang. Bukas wala ka namang klase, no? Magkatay ka ng manok tapos sa mga dugo, ipatak mo sa likod ng bahay. Sa hapon mo gawin, ha? Makapatay lang tayo ng isa sa kanila, patas na para sa akin yun. Kala ko kasi baka ipapain nyo eh. Nakatingin kasi kayo sa baka. Manok lang pala. Teka Lo, sigurado ka ba baka hindi gumante? Magmumukha lang tayong anik-aning na yan. Kinabukasan ay gumala ang Lolo sa kabahayan. Hindi ko alam ang sadya niya. Nangangapi yun tapos nagpaalam na pupuntahan niya ang mga kapitbahay. Pagkabalik nito ay nakangisi. Sabi sa akin lahat ng mga tao maghahanda ng pamain. Manok at kambing ang iba. Palaban na umano ang mga tao sa lugar noon. Nangyari nga ito. Nakikita ko sa malayo ang mga tao na sobrang abala. Nangangamoy kambing nga noon ang simoy ng hangin tapos ako naman, nagkatay na rin ng manok. 5 manok ito. Ang dugo ay sinaboy sa likod ng bahay. Habang nangyari naman yon ay bumisita sa bayang kaibigan ko. Pangalanan natin itong Tonton. Ayon dito, may lambat daw sa bahay nila. Nakaatang sa may pamain. Gumawa daw ng malaking patibong ang mga kuya kasama ang tatay niya noon. Sabi ko naman hindi ko alam kung gagana ba yung sa amin kasi nga mano-mano eh. Kapag dumating ang aswang ay magkakaroon talaga ng pagbubuno. Lalaban kami kako. Ayon naman dito kay Tonton, hindi daw sila lalabas ng bahay. Hahayaan nila na mabitag sa lambat ang aswang. Makapal naman daw ang tangse ng lambat nila. Umalis din naman ito kaagad pero nagbigay idea ito sa akin para piliin na gumawa pa ng ibang paraan. Kinausap ko yung Lolo. Mataas pa naman ang araw nun. Sabi ko, bakit hindi na lang kami gumawa ng bitag? Kaya sa mano-mano ka ako, bitagin na lang. Dahil ba sa narinig mo sa kugtong na yun, oy? Hindi isda yung aswang Malalakas yung mga yan. Hayaan mo na yun. Basta kapag bumungad na sugurin ka agad. May dala ako mga bagakay. Hindi naman siguro tayo malalapitan kapag pumalag Yun nakasandal sa may beranda. Pagkapatapos mo dyan sa trabaho mo, yun naman yung patulisin mo Ingat ka. Iba ko makasugat yung bagakay. Iisipin mong may lason kasi matagal gumaling ang sugat niyan. Ang daming ipinapagawa sa akin ng Lolo. Panay naman alis yun. Sa tuwing bumabalik ay may mga dala. Saan kaya siya ko nakakuha ng mga aroma? Basta, baging ito na matitinik tapos pinalibutan niya ang mga alagang baka. Yung beranda nagmistulang paparating na yung Pasko Daming kung anong anik-anik. May bawang pa. Pagsapit ng gabi ay handa na kami ng Lolo. Sa kusina kaming dalawa. At ang sabi ng Lolo ay magpahid daw kami ng lana. May nakapagsabi kasi na maitatago nito ang amoy namin sa aswang. Lana na bigay ito ng isang manghihilot sa amin. Hindi ako sigurado kung gagana ba pero nagpahid na lamang ako nun. Napakasangsang ng amoy. Para bang lana na may halong katas ng isda. Nagreklamo ako kay Lolo kung bakit ang baho. Sabi niya naman maski siya hindi niya alam Basta, bigay yun ng manghihilot. Bandang 8:00 ay narinig namin ng Lolo ang paghangos ng mga baka. Parang galit. Pinatay namin kagad ang ilaw. Ayon dito kay Lolo ay naririyan daw ang aswang. Hindi niya alam kung nasa malapit pero pakiramdam niya nasa paligid lang. Nakahanda na ako noon. Bit-bit ko ang flashlight. Si Lolo may flashlight din ito.
Ilang mga sandali ay nakaamoy ako na mas mabaho pa sa pinahid namin sa katawan. Karaniwang amoy ito na gabi-gabi ko nang nararanasan. Isang pahiwatig na naririyan na ang nilalang. Kinalabit ako ng lolo. Ang sabi nito ay sumunod daw ako sa kanya. Babaybayin namin ang gilid ng kulungan ng baboy. At kapag nakarating na sa kanang bahagi, doon na kami aatang. Lo, may butas doon banday. Baka malaglag tayo. Mga dumi pa naman ng baboy yung meron doon. Tatalon ka ba? Hindi ba sa gilid lang tayo? Halika na. Mas maganda ang pwesto doon kasi may nakaharang na tumbang puno ng buli. Tsaka malapit lang sa ipinain ng mga manok. Hindi na lang ako nagreklamo. Sumunod ako. Yun bang lakad na parang itik? Ganoon ang postura naming dalawa. Masakit sa balakang yon. Ginagaya ko lang kasi si lolo na akala mo naman nakapatay na ng aswang. Hindi nga ako sigurado nun kung makakahuli kami kahit isa eh. Sa gabal pa tong itak tapos may hawak pang mahabang bagakay. Nakikita ko yung pamain. Bali ganito. Diba nga nagkatay ng mga manok? Dugo lang yung kailangan dun. Hindi ipapain yung katawang kinarne. Nagtali lamang ng ilang mga tandang na manok at paboryon sa may likod. Kasi nga tao yung aswang eh. Hindi yan malalansi. Kung lalagyan mo ng kinarneng manok, para mo na rin niloko ang sarili mo. Malakas ang pang-amoy ng aswang at paniguradong maaamoy ang dugo nun. Tapos makakakita ng manok na tandang na buhay. Kaya yun ang titirahin. Sa ibang mga bahay, ganun din naman ang ginawa. May dugo pa nga ng kambing eh. Pero nagpain ng buhay na kambing. Yun yung kila Tonton. Wala akong napapansing gumagalaw. Umaabot ang amag mula sa ilaw sa loob ng bahay. Yung sa kusina pinatay ni lolo para hindi kami makita. Maya-maya'y nakakarinig ako ng tumatagiktik na animoy tinig ng butiki at nakakairita sa pakinggan. Si lolo ay biglang lumundag doon sa tumbang buli at may kung anong sinusundot gamit ang bagakay. Sumunod ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko gawa ng ang sinusundot ng lolo. Yun ang aswang. Nakadapa sa lupa, atras ng atras. Inikutan ko. Gumagapang eh. Nang magkaroon ng pagkakataon ay bumuelo ako ng tarak sa bagakay dito sa may tagiliran niya. Bumaon yun. Tinulak ko para hindi makawala. Umigik na animoy baboy na kinakatay. Nagsisisigaw naman si lolo noon ng tulong. Malakas ang pagkakasigaw kaya naman yung nag-aabang din sa lugar ng aswang nagsipuntahan sa bahay. Na makita ang nilalang ay pinagtulungan. Umatras na ako. Hindi ko kinaya gawa ng napakabaho eh. Napasukat talaga ako nun. Nahihilo at hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Animoy itong samyu ng aswang. May lason. Siguro hindi ko lang kinaya at bumigay ang sistema ko nun. Marami pang tao ang nagsidagsaan. Yung aswang buhay pa. Tinalian ang mga paa nito at kamay. Babae yun. Takang-taka ako noong dalhin na malapit sa amin. Nang tamaan ng liwanag, ginanap ko noon ang sugat na galing sa pagtara ko ng bagakay. Nawala. Nawala yung sugat. Makailang ulit din itong natamaan ng lolo pero wala din yung sugat na yun. May mga dugo pero walang sugat talaga. Hindi naman nakakapalag. Maraming tao nun eh. Mahigit 10. Naroroon pa nga si Tonton at yung tatay nito. Etong aswang ay parang suman na nabalot ng tali tapos ginapos pa ito sa ligid ng kulungan ng baboy. Napakapangit na mukha niya. Nakahubot-hubat at kita ko yung ano niya. Basta tao lang yung katawan. Yung mukha ay nakakatakot. Dilat na dilat ang mga mata. Yung bibig ang laki. May mga ngipin itong magkakapantay pero lahat matutulis. Nakausli ang mga ngipin na parabang piranha. Sabi ng isa sa mga residenteng lalaki na pangalanan nating Mang Boy, huwag daw gagalawin ng aswang. Hayaan itong maabutan ng umaga. Magaan yung tao at doon na namin makikilala. Kung sakaling hindi man makilala pero at least may batay na sa kung ano talagang totoong itsura nun. Baka taga kabilang nahi nito. Si Tonton,
Doon sa bahay namin pumuslit. Nakasilip lamang ito sa bintana. Ako ay nasa kusina. May mga kasama ako. Mga kapitbahay at magkakaanay talaga kami doon. May nagiinuman pa nga eh. Ultimong si Lolo umiinom din noon. May ibang nagsiuwi, lalo na yung kababaihan. Ang nagpaiwan, ang mga asawa nila. Hindi kami natulog. Itong aswang nagkukumawala. Umaalog ang kulungan ng baboy. Napakalakas nito kahit pa nakatali. Yanig pa rin ang pinagtalian no na kahoy. Sabi ng lolo ay wala daw silbi ang bagakay. Nawala ang sugat. Inaakala niya pa naman umano na magtatamo ng pinsala na hindi maghihilom kasi nga, yun naman yung mga naririnig niya sa mga albularyo. Ayon naman sa tatay ni Tonton na si Mang Dan, pugutan daw ng ulo. Yun umano ang ikakamatay ng aswang. Hindi ito yung aswang na karaniwan lang kasi nga, mabilis naghihilom ang mga sugat. Ang kinis pa nga eh. Nalilimahid yun sa kung anong langis na napakabaho pero makinis. Pakiwari ko bata-bata pang aswang na ito. Habang inaantay na mag-umaga, nagulat kaming lahat nun. Paano ba naman kasi? May nagsasalitan ng tagiktik. Katulad noong narinig ko nung makakita ako ng aswang sa likod. Walang hiyang yan. Nandyan ang iba. Mukhang ang dami nang nasa paligid. Bantayan niyo na maigi ang bihag. Nagsitayuan kami noon tapos doon na sa may kulungan ng baboy na kapalibot. Lahat ay may hawak na itak. Inilawan gamit ng flashlight ang unahan. May nakatayo. Nasa 4. Magkakalayo ang distansya pero lahat ng mga yun, puro aswang. Isasalban niyo ba yung mga kasama niyo? Kung ganun, lumapit kayo dito. Hanggang titig na lang ba kayo? Napaka-abusado niyo. Lahat ng mga tao dito wala nang ibang inisip kung hindi ang mga hayupan at sariling buhay. Nasimulan na lang, di tapusin na lang natin ito. Sabi ni Mang Boy. Itong mga aswang nagbubuklod. Lumapit ang ilan doon sa may nakatoka sa gilid ng taniman ng gulay. Hindi lang pala 4. Dahil may 2 pang bigla na lang tumayo doon sa damuhan at bumuklod na rin ang mga ito. Bali 6 na lahat. Ikapito itong isang aswang na nahuli namin. 2 sa mga aswang sa unahan. Nakapantalon. Mga lalaki. Tapos ang iba naka-short lang at may mga damit pang itaas nun. Lahat sila nakadamit. Yun lang nahuli namin ng nakahubot-hubad. Merong umabante ng lakad at ito yung isa na may suot na pantalon. Hindi siya ganun kapangit. Kumpara sa iba na parang buong aswang. Tinatamaan ng ilaw ng flashlight ang mukha nito. Ni hindi man lang natitinag yon. Nagsipaghanda kami gawa ng baka sumugod na lang bigla eh. Lalo't lalaki ito. Huminto ito mga 4 na dipa ang layo. Yung mga mata ay hindi nagbabaga. Itim lang lahat. Yung labi itim din. Kulot ang buhok tapos malaki ang katawan nito. Nakapantalon nito at sandong marumi. Nagsalita. Malumanay ang pagkakasabi pero gasgas. Nagpakilala ito sa pangalang Sitong. Bali ito po talaga yung pangalan niya. Pwede bang makiusap? Pakawalan niyo yung kapatid ko. Pasensya na at pag nagambala. Pero ang totoo, siya lang ang nangunguha ng mga alaga niyong hayop. Binabantay namin pero ang ilap eh. Bagong yanggaw. Yan din yung nambabagat at kung wala kami paniguradong may mabibiktima yan. Sa tingin mo maniniwala kami? Marami ang naniniwala na maraming aswang kumukuha sa mga hayupan. Ngayon paiikutin mo pa yung pag-iisip namin. Sabat ni Mang Boy. Ayon naman dito sa Lolo Ogando. Maski siya naniniwala na lahat mapanalasa. Ilang beses na siyang nakakita ng aswang at magkakaibang kasarian. Dito lang mismo sa lugar. Binanggit pa ako nun. Nawika pa ng lolo. Magkakaiba ang bumagat sa akin. May lalaki, babae at merong matanda pa. Kilala ko yung apo mo, Manong.
Ako ang unang humarang sa daan. Hindi po sa binabagat ko siya dahil kung binagat ko pa hinabol ko na magtatatakbo yan. Alam niyo yung dahilan? Itong kapatid ko, nasa unahan lang. Binabantayan ko nun kasi kapag hinayaan ko, mayayari talaga yung apo mo. Sa sitwasyon ngayon, yung bilang nyo hindi sasapat sa amin kahit kukonti lang kami. Kung tutusin kahit ako nga lang pwede ko kayong kitilin mag-isa Ngayon din pwede. Pero hindi ko po gagawin yon kasi nga hindi naman namin gawain yon. Maliban na lang sa isang yanggaw. Hayaan nyo matapos po nito hindi na kayo makakakita ng aswang sa paligid. Pakawalan nyo lang siya. Lalapit po ako, huwag kayong mag-alala. Hindi ako mananakit. Pipigilan ko lang yung kapatid ko para hindi makawala kapag dinala na namin. Lumapit ito. Nagkakatitigan talaga kami noon. Kalmadong-kalmado ang paglalakad niya. Nakaabante pa ang dalawang kamay na parabang sobrang bait nito. Binati kami. Hindi kami nakagalaw. Nakatitig lang habang lumalapit naman ito sa kapatid niyang babae. Kita niyo po, nagpahid siya ng lana. Yanggaw po yan. Tingnan niyo ako kung nagpahid ba ako. Wala. Tsaka mainit yung katawan ko kumpara dito sa kapatid ko. Tama siya. Maalinsangan. Mainit kumbaga. Hindi katulad nitong isa na hindi naman ganon. At oo din, medyo madumi itong sisitong pero hindi naman mabaho. Pasensya na po talaga. Alam ko yung pinsalang na idulot dito. Ganon din ang matinding pagkatakot ng mga tao pero lilinawin ko lang. Katulad lang din po ninyo kami na namumuhay ng normal. Ito lang po talaga yung problema, yung yanggaw. Ang unang sumpong ng aswang, wala kasi sa sarili. Walang laman ng ibang isip kung hindi yung karning hilaw at sariwang dugo. Kung ayaw niyo pong maniwala, pwede niyo naman akong patayin ngayon din. Pabor na pabor. Hindi po ako manglalaban. Ganun ba? Pero ano namang kapalit ng pinagpapapatay na hayop? Quits lang yun. Pinaghirapan namin yun Papakawalan namin yung babae pero dapat palitan niyo yung mga hayop. Kahit yun man lang kalabaw na pinagmamay-ari ng pamilyang nakatira malapit sa palayan, Kawawa yun. Nawalan na magagamit sa pag-aararo. Sabi ng lolo. Mantakin yung sinabi nitong sisitong na walang problema. Bukas na bukas ay babalik daw siya. May isa daw siyang salita. Tumutupad ito sa usapan lalo na't kapag ang kausap ay matino. Siya sige. Payag na lang tayo, mukhang mabait naman ito Parang totoo din yung pinagsasasabi. Paano kung nagsisinungaling pala yan? Ugando. Mag-ugando, yari na tayo. Sinabi niya naman na kanina na maski siya lang mag-isa, pwede niya tayong kitilin ng walang kahirap-hirap Paano kapag bumalik yan at hindi pala ibibigay yung isinaad tapos patayin pa tayo? Tumangutango itong sisitong. Normal lang hindi magtiwala sa isang aswang. Pero para daw maging panatag si Mang Boy, ibibigay niya dito ang kwintas niya na siyang humahawak sa buhay niya. Tangan ito na siyang hindi pwedeng mawalay sa isang aswang kasi nga madali lang mamatay. Magiging katulad na lamang ito ng normal na tao at dadapuan ng malubhang sakit nun. Kinuha ni Sitong ang nakakubling kwintas sa leeg. Inabot kay Mang Boy. Bukas daw kapag bumalik siya saka na ito isauli. Hindi naman kaya pwedeng panghawakan muna ni Mang Boy ng mga 1 buwan. Pero wag nang lalampas pa doon kasi nga baka mamatay siya. Kinuha naman ito ng Mang Boy tapos yun, kinalagan na ng ibang naroroon ng babae. Matapos matanggal ang tali ay nagwala ito pero dinakma lamang ito ni Sitong sa buhok. Yun lang, para bang naging batang ugali. Kumalma, tapos nasasaktan kapag hinila ang buhok nun. Mantakin yung ang kahinaan ng aswang ay nasa buhok. Hindi nasusugatan kasi nga naghihilom ka agad pero kapag buhok na, parang pusang umiiyak Inabot ng umaga kami doon. Si Mang Boy, Mang Dan, ako, si Lolo at 2 pang residente. Si Tonton natulog na sa loob ng bahay namin. Pagkasilang ng araw ay may nakikita kaming paparating. Walang iba kung hindi si Sitong na nasa anyong tao. Kulot ang buhok kaya kagad naming nakilala. Pero maayos ang kasuotan na parabang anak mayaman. Maputi pala. Tapos may itsura na parang banyaga Napakatangos ng ilong.
Nakangisi ito tapos may inabot na supot. Ang laman nun, sa maniwala man kayo't sa hindi, mga salapi. Marapi, 4 na bugkos ng tagli-500 eh. Tumutupad po kami sa usapan. Ayan, sobra-sobra pa yan. Pwedeng ipatayo ng 2 bahay na maayos. Kayo na po yung maghati-hati dyan ha. Bigyan nyo yung nawala ng mga alagang hayop. Yung kwintas po, Mang Boy, saka ko na lang kukunin. Babalik na lang ako dito tapos ikaw lang yung makakakita sa akin. Huwag nang iba. Ikaw lang naman ang walang tiwala eh. Umalis yun kaagad, kalmado lang. Doon sa may daan ng tao. Napapatanong si Lolo kung saang lupalop kaya yun nakatira. Ni isang beses umano ay hindi niya pa daw nakita ito. Ay naman kay Mang Boy wag na daw isipin yun basta ibinalik na ng mga aswang ang pininsala. Ibigay na lamang umano ang pera sa mga nawala ng hayupan. Napapailing ako noon. Ganoon palang aswang na yun eh. Sino ba'y mag-aakala? Iisa lang palang nananalasa eh. Tapos yung iba nadamay na. Mabubuti pala mga ito. Umugong ang balitang nakahuli ng aswang tapos kinuha ng kapatid at nagbigay ng pera ito kapalit ng nawalang mga hayop. Merong natutuwa, may ibang hindi natutuwa, at may hindi naniniwalan nagbigay ng pera. Ano't ano pa man, hindi pa rin mabura-bura ang takot kahit pa mabubuti ang mga ito. Sino bang gustong makakita ng aswang lalo na kapag nakaharang pa sa daan, di ba? Kayo ba? Hindi ba kayo matatakot?